Good morning everyone! Welcome to Renz Garcel Channel. At sa araw po na ito ay nasa biyahe po ako. Pero magbablog pa rin ako para meron po tayong mapapanood. Kaya sa araw po na ito ay ipaliwanag ko sa inyo bakit po ako ay nagkaroon ng YouTube channel. Ano yung mga rason bakit ako ay sumali at nag-upload din ng mga videos ko sa YouTube channel. So sa araw po na ito, subaybayan niyo ako at samahan sa aking biyahe. A few moments later. Hello everyone! Welcome back sa Renz Garcel Channel at nandito na po ako sa lugar kung saan ako ay tutungo at dito ko po ibahagi sa inyo ang rason kung bakit ako ay nagkaroon ng YouTube channel. Ako pala po ay si Renz, kaya po ang pangalan ng channel ko ay Renz Garcel. Ako po isang guro at campus minister. Sa sitwasyon at panahon po natin ngayon ay kailangan po natin ng isang bagay na mapagkabalahan. At ang naisip ko po ay magkaroon ng YouTube channel para mapaibahagi ko po sa inyo ang aking mga kaalaman, mga ideas at mga perspektibo sa buhay. Kaya ibahagi ko muna po sa inyo ang unang rason. Ang unang rason po ay kailangan kong i-share ang aking mga ideas, perspectives, opinions, views, and knowledge. At anong ibig sabihin po nito? Meaning, I want to share my life and be open to everyone, especially when we talk about faith, about travel, about adventure, food, and other topics that is worth discussing. Kaya nga po, ang sarap at ang saya ng pakiramdam pag tayo po ay nakabahagi ng ating mga ideya, mga opinion, mga perspectives sa ibang tao, lalo na po kung ang topiko at ang mga discussion po natin ay makakatulong para mabigyan linaw, mabigyan ng kaukulang pansin at ito ay magbibigay ng kaliwanagan sa ibang mga tao. Kaya nga po naisip ko na maganda din pala sa YouTube na to na magbahagi ng buhay at perspektibo at mga ideya natin tungkol sa mga bagay-bagay na magandang pag-usapan at may mga kabuluhan. Isa naman magchika-chika lang po tayo dyan at makipagchismisan at magsayang ng oras. Kaya ang rason, unang-una, kaya po ako ay nagkaroon ng ganitong channel ay dahil gusto ko lang buksan ang aking sarili sa lahat na magbahagi ng aking personal na ideya, views, perspectives at mga kaalaman sa mga bagay-bagay sa abot ng aking makakaya. Pangalawang rason, to motivate my students and other people. Ano po ang paliwanag dito? Ang pangalawang rason po, ang ibig sabihin nito ay hindi lang opportunity para sa aking sarili na makapagbahagi, kundi bigyan ko din ng pagkakataon ang ibang tao, lalong-lalo na po ang aking mga estudyante dahil ako po isang guro
na ang kanilang mga ginawa at mga performance tasks na ginawa para gawin sa aming klase ay maibahagi din sa ibang tao. Hindi lang po ako ang makakabasa, hindi lang po ako ang makakarinig, hindi lang po yung mga kaklase nila ang matututo, kundi pagkakataon din na maibahagi sa ibang tao ang kanilang mga ginawa. Their efforts will not be wasted dahil naisi-share sa ibang tao. Kaya naisip ko po na magkaroon ng ganitong channel para hindi ko lang ma-delete kaagad ang kanilang mga works or mga performances, but instead, I want it to be shared to others, but of course, with their consent. And also, not only my students, but also my friends and other people who wants to share in my channel. Kaya nga po ang tawag sa aking channel ay Renz Garcel Channel, Kapanalig TV, para hindi lang ako ang magbahagi, kundi ang lahat na gustong magbahagi at magbukas ng kanilang mga sarili para magpahayag din po ng kanilang mga views, ideas, and opinions. At ang mahalaga din po dito ay kung makapagbahagi din sila ng actual real life experience po nila regarding sa topics na mapili ko sa bawat araw para ito ay makatulong at mabigyan ng impormasyon at mga bagong ideya ang ibang tao na makakakinig nito. At the same time, sila din po ay matututo at hindi po nasasayang ang oras ng mga nanonood at ang mga nakikinig. Pero hindi po madali ang magkumbinsi ng ibang tao para ibahagi at maging open po ang kanilang buhay para sa iba. Kaya this second reason is not easy because to encourage and motivate others to share is a very difficult task. Pero pag alam naman nila na ito ay nakakatulong at ito ay nagbibigay ng kaalaman at kaliwanagan sa ibang tao po, sila din po ay nagiging open. Kaya inisip ko na hindi lang po ako ang magbabahagi. Kaya ginawa ko ang pangalawang rason na ito dahil gusto ko din na matututo po tayo sa mga life experience and sharings po ng ibang tao. The more informations, the more ideas, the more knowledge that we will gain from this channel po. Few moments later. Pangatlong rason, to reach out and be connected with other people in the social media. Dahil po sa channel po na ito, I would be able to reach out and be connected with other people. Kaya ang social media po ay isang malakas na platform kung saan pwede kang makipag-connect sa ibang tao para may bahagi mo ang iyong buhay. And at the same time, you will be able to help by imparting values and good attitudes by doing some outreach activities and to become a bridge to other people in order to help especially the less privileged brothers and sisters in our society. Ang pagkakaroon po ng channel sa YouTube ay isang opportunity para sa akin para ako po ay makapagbahagi ng mga gagandang attitudes and values na kadalasan po ay nagagawa ko lang sa isang classroom. Pero dahil sa channel po na ito, hindi lang po ang mga estudyante ang matututo, pero magkakaroon po ako ng larger audience at mas marami po akong may reach out na ibang tao. And at the same time, it would be an opportunity to have many friends. Kaya ang channel po na ito
ay pagkakataon ko din. If ever may mga matatanggap akong blessings coming from God, at ito ay magandang pagkakataon na ibahagi sa ibang tao, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan. Thank God at meron po din akong grupo sa aming parokya kung saan tuwing linggo din po ako po ay nagbabahagi ng aking sarili, ng aking karanasan. Lalong-lalo na po sa Pre-K na seminar na binibigay ko po sa Family and Life Ministry po namin, Adopt a Family Program, and Values Formation Programs, and outreach activities for our marginalized families. Kaya hindi lang limited doon sa aming grupo ang aking pagkakataon para magbahagi ng aking kaalaman at mag-share ng good values. Ngayon, dahil nagkaroon po ako ng channel sa YouTube, ay naging pagkakataon ko po to spread out the goodness and love of God. So dito ay maging pagkakataon ko po na maging connected and at the same time makapag-impart ng good values sa ibang tao. Ano naman po ang pang-apat na rason? To inspire and encourage other people. Ano po ang magandang paliwanag po dito? The fourth reason po is a good opportunity to inspire and encourage other people using the different social media platform to go on with their lives, especially during this pandemic situation. Kaya instead po na magmukmuk po tayo at matakot lang dyan, ito po ay pagkakataon para bigyan ng pag-asa, bigyan ng kaunting kaalaman, at magkaroon po ng mga bagong ideya, bagong perspektibo, at mga kaalaman ang ibang tao na magpatuloy sa kanilang buhay at para po maging meaningful and at the same time maging masaya pa rin sila sa ganitong pagkakataon na malaki ang hamon sa atin. Dahil po tayo ay naka-quarantine, naka-lockdown, minsan feeling natin ay parang nakakulong po tayo. Kaya instead po na magmukmuk po tayo at walang gagawin, kung mapapanood po nila ang ating channel, dahil karamihan naman po ay nanonood ng YouTube, Facebook, o kung ano pa diyang mga social media platform, ito ay magkakaroon ng inspirasyon sa kanila, makahikayat at magbibigay ng pag-asa, lalong-lalo na po sa mga mahirap na sitwasyon na ating kinakaharap ngayon. Dapat tuloy lang po ang buhay kahit ito ay mahirap. Ang pagbibigay po ng inspirasyon ay isang magandang pagkakataon para mag-umpisa rin po ng sarili ninyong channel. Kaya kung lahat po tayo ay gagawa ng ganitong klase ng opportunity sa social media, tayo po ay maraming magagawa para mapaganda pa po ang buhay natin at makakatulong pa sa iba. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Umpisa na ninyong gumawa ng sarili ninyong channel sa YouTube para makabahagi din kayo ng kabutihan sa iba at para maging makabuluhan din po ang buhay natin. Ang panglima po at ang pinakahuli is to contribute and share my advocacy to other people. This means po na yung ika-5 reason ko po sa pag-create ng ganitong channel is an opportunity for me to contribute and share my advocacy to use this social media platform in a positive way in order to spread the goodness and happiness in our society and in the whole world. Kaya maganda po na nagkaroon ako ng ganitong channel
Kasi whatever advocacy I want in life and legacy na gustong iwan dito sa mundo ay may pagkakataon po ako may bahagi hindi lang sa ilang tao kundi sa karamihan. Lalong-lalo na po yung palaging gumagamit ng social media dito lalo sa YouTube po natin. Eh siguro po nabigyan din kayo ng kaunting kaalaman sa mga rason na aking ibinigay. Kung babalikan po natin, ano po yung mga 5 rason bakit po ako ay nagkaroon ng YouTube channel. Unang-una po, ito ay sa kadahilanang gusto ko pong ibahagi ang aking buhay, especially my own views, ideas, perspectives, and knowledge. Yan po yung unang rason. Pangalawa po is to motivate my students and also other people who are willing to share their own life experience and perspectives to a good and meaningful topics na isi-share dito sa YouTube. Pangatlo po is to reach out and be connected with other people. At pang-apat po na rason is to inspire and encourage other people using the different social media platform. And the fifth reason or the last reason is in order for me to contribute and share my advocacy to others in the use of this social media. So napakaganda pala ng social media na na-access lahat ng maraming tao dahil kung magamit mo lang ito sa magandang paraan, ikaw talaga ay makakatulong. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Kaya siguro nabigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong channel para mabigyan ko din kayo at may bahagi ko din sa inyo ang aking kaunting kaalaman at sana po ay may naintindihan kayo kung ano yung rason kung bakit nakapag-umpisa po ako ng sarili kong channel dito po sa YouTube. Kaya magsimula na rin kayo. Sa tingin ko, siguro ito din ang pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos dahil sa taon ito po ay nagdiriwang tayo ng 500 years of Christianity. So this is a very memorable year at karapat-dapat na ipagdiwang natin. Kaya ang hamon ko dito, paano mo may bahagi ang iyong sarili at iyong pananampalataya ngayon na tayo po ay nagdiriwang ng ganitong selebrasyon. Kaya sa tingin ko, ang aking YouTube channel ay isang pagkakataon na binigay sa akin para makapagbahagi ako sa lahat ng ating kapanalig, ng aking buhay at ng aking mga karanasan sa pananampalataya at sa mga ordinaryong karanasan na aking hinaharap sa buhay. Kaya po, ito ay ating gawin din na sana po ay magkaroon din po tayo ng sarili nating channel. Sana po ay meron po tayong natutunan sa maiksing video po na ito at nalalaman at naintindihan ang mga rason kung bakit ako ay nagkaroon po ng YouTube channel. Kaya sana po patuloy po tayong manood, sumubaybay at para ma-inform po kayo palagi ng mga new videos ko po ay sana mag-subscribe po kayo. Sa mga nanonood po ngayon, please subscribe, share, and like naman po ng mga short vlogs ko. Marami pa po akong mga magagandang topics and life experiences na ibabahagi sa mga susunod na uploads ko po sa aking mga vlogs. Kung gusto po ninyong magpapa-shoutout po and acknowledge po, just comment lang sa aking mga vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong panonood.
I would like to acknowledge lang po ang Dominican College San Juan, administrators, sisters, staff, students, and their families. At sa lahat po ng mga loyal subscribers ko dyan, hello po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo palagi. At sa lahat ng mga silent viewers ko po, sana po ay mag-subscribe din po kayo. So shout out po sa lahat ng mga nanonood po dyan. Hello sa inyo, ikaw, nanonood dyan. Sana po ay mag-subscribe ka. At maraming salamat sa Garcel family, Betania family, Muya family, Pasha family, Rimondo family, San Juan family, and to everyone, sana po ay mag-ingat po tayo. Good day and may God bless us all, mga kapanalig. Mabuhay po tayong lahat.